Ang storyang ito ay pinamagatang Strangers in the Cabin, Episode 6, Finale, by Gino. Simulan na natin ang kwento. Day 93, June 16, 2023, around 1 p.m. Rafi? Rafi, gumising ka na dyan. Hapon na natutulog ka pa? Bakit dito ka natutulog sa sala? Lasing ka ba kagabi, anak? Paggising sa akin ni Mama, hindi ko na kayanang pumasok pa sa kwarto ko dahil sa kalasingan at dahil ayokong gumising ng maaga ngayon. Ngayong araw sana kami kakasal ni Marian pero hindi natuloy. Umatras siya at tinalikuran ako. Ang masaklap pa doon, sumama siya sa mga magulang niya sa ibang bansa at doon na raw sila titira. Sorry ma, anong oras na ba? Anak, oras na para gumising ka. Alam mo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala. Ipinaalam na namin sa lahat ng bisita na canceled na yung kasal. Si Kuya Mikel mo naman ang mismong humingi ng paumanhin sa kanila. Ha? Ginawa ni Kuya yun, ma? Rafi, anak. Kahit ganun yung kuya mo, mahal na mahal ka nun. Kaya naman siya mahigpit sa'yo dahil ayaw ka niyang masaktan. Kaya niya ginagawa ang mga ginagawa niya sa'yo dahil ayaw niyang maranasan mo yung naranasan niya. Kung hindi mo na itatanong, Rafi, nung namatay yung papa mo, maraming beses ding nalugmok ang kuya mo dahil sa family business natin. Pero nagsumikap siyang hindi bumagsak ito. There has been a lot of ups and downs. He experienced many failures in life. Saksi ako sa napagdaanan ng Kuya Mikel mo. At alam kong ayaw niya mangyari sa iyo mang nangyari sa kanya. Hindi ko akalaing ganun pala ako kamahal ng kuya ko. Sa haba ng panahong inakala kong siyang kontrabida ng buhay ko, may mga bagay palang hindi ko alam na siyang naging dahilan kung bakit naging mas komportable at naging mas maganang buhay ko kung ikukumpara sa kanya. Sorry ma. Hindi ko naman alam eh. Hindi mo kasi kami kinakausap, anak. Sa tuwing sinusubukan namin ni Miguel na mag-reach out sa'yo, lumalayo ka. Alam mo anak, may mga bagay talagang kailangang mangyari sa buhay ng tao para maging mas matatag tayo. Hindi lahat maganda. Pero doon kasi tayo natututo. Ang importante, we learn from our mistakes and be a better person afterwards. Sorry ma kung masyado kong tinatago yung nararamdaman ko. Ayoko lang kasing husgahan niyo ko ni kuya. Wala naman akong inaapakan tao eh. At wala naman akong ginagawang kinagagalit niyo. Alam ko, Rafi. Anak kita. Kung may mas nakakakilala man sa iyo, ako yun. I am your mother. And I will always be here for you. Alam mo yan. Hindi mo ba pupuntahan ng kuya mo? Alam mo naman yun. Medyo ma-pride. Puntahan mo sa kanila bukas. Sigurado akong inaantay ka nun. Nagpaparinig eh. Text ng text sa akin na wala daw silang lakad ng pamilya niya bukas. At nasa bahay lang daw sila kahit hindi naman ako nagtatanong. Sige ma, pupunta ako bukas. Si kuya talaga. Di na lang ako tinext ng diretso. Namimiss na siguro ako. Ay nako, kayo talaga? Dalawa lang kayo magkapatid tapos hindi pa kayo nag-uusap. Paano na lang kapag nawala na ako balang araw? Wala nang tagahatid ng mensahe niyo sa isa't isa. Kaya pwede bang magkaayos na kayo? Oo ma, pangako. Pakikipagayos ako kay kuya bukas pero mama naman,
Huwag kayong magsalita ng mawawala na kayo. Hindi yung magandang pakinggan eh. Totoo naman yun ah. Anong gusto mo? Habang buhay akong mananatili sa mundo? Aba, ang swerte ko naman ata kung nagkataon. Hindi pwede yun. Ginawa mo pa akong vampira. Hindi na mamatay. Mama talaga. Kaya napaka-pilosopo ko eh. Nagmana ako sa inyo. Si kuya naman, nagmana kay papa. Palaging galit at gusto siya lagi yung tama. Buti na lang ka amo. At nagmana ka sa akin, Rafi. Dahil kung pareho kayo nagmana ni Miguel sa tatay niyo, malamang, inatake na ako ng sakit sa puso ngayon. Siya nga pala mama, may nasabi ba sa inyo si Marian? Ah, oo anak. Alam ko ang lahat. Hindi ko siya tinantanan kanina bago pa sila umalis ng mami at daddy niya papuntang airport. Inamin niya sa akin ang lahat. Nakunan pala siya at hindi nila sinabi sa atin. At ang pogi ng JC the Dancer, ha? Isa pa yung minana mo sa akin. Marunong kang pumili. Hindi gaya ng Kuya Mikil mo. Bakit pa kasi yun ang napangasawa niya? Buti na lang talaga at malayo sila dito. Dahil kung hindi, nako, araw-araw ko talagang aawayin yung babaeng yun. Mama naman. Mabait naman si Ate Carol eh. Tsaka cute naman yung mga anak nila. Baka naman kayo din kailangan nyo magkabati. Eh kung samahan nyo na lang kaya ako bukas. Ay, ayoko bahala ka. Ayoko makita yung pagmukha ng bruhang yun, no? Hindi siya mabait, no? Mata pobre. Hindi na nga siya kagandahan. Ang pangit-pangit pa ng ugali. Mama naman, huwag kang ganyan. Teka lang, wala na bang ibang sinabi si Marian sa'yo, ma? Wala naman. Ay anak, magaling ba yung JC the Dancer? Dax ba? Magkwento ka dali. Ma, ang tanda niyo na pero napaka-chismosan niyo pa. Tsaka, bakit ganyan yung nasa isip niyo? Grabe naman kayo sa akin. Asus, nagrarason ka pa. Namumula ka, Rafi, kaya alam kong tama yung hinala ko. Kung hindi ka magkukwento, i-message ko lang tong JC the Dancer sa Facebook. Finalo ko pa naman yun. Ay naku naman, ma. Huwag mong gagawin yun, ha? Hindi talaga kita papansinin habang buhay. Sige na nga, ito na. Magkukwento na pero atin-atin lang to, ha? Isinalaysay ko kay mama ang lahat na nangyari. Mula nung araw ko sa cabin hanggang sa ako'y makauwi. Wala akong itinagong kahit anong detalye. Dahil alam kong mapagkakatiwalaan ko ang mama ko sa mga ganitong bagay. Actually, napaka-supportive ni mama sa tunay kong pagkatao. At may mga panahon noon na may inirereto siya sa akin. Sa sobrang supportive niya, palagi niya akong pinaalalahanan na maging maingat. At huwag basta-bastang pumapatol kahit kanino. Nang maibanggit ko ang parte kung saan hindi ko sinasadyang pakailaman ang nakita kong gamot sa bag ni JC, binalaan ako ni mama. Anong sabi mo, Rafi? Fluoxetine? Sigurado ka bang yun yung pangalan ng gamot? Oo ma, meron siyang isang maliit na bote ng fluoxetine eh. At may 3 bote ng gamot para sa allergy. Yung iba, hindi ko na matandaan basta marami eh. Ewan ko nga ba kung bakit ang dami niyang gamot? May idea ka ba dun, ma? Well, I am a clinical instruction by profession bago ko i-give up yung career ko. At pakasalan ng papa mo, of course may idea ko anak. Most likely, depressed yung kaibigan mo. And based on my assumption and what I've heard so far, mukhang may plano yata siya mag-overdose. I mean, hula ko lang naman ha. Wala naman ako dun so who am I to judge, diba? Seriously, ma? I never noticed anything wrong from him. Except, may instance na umiyak siya ng halos buong gabi nung ayoko siyang tabihan matulog. Also, I was told that he tried drowning himself nung umalis ako. I wasn't there when it happened though. Oh, I see. Why don't you try reaching out to him, anak?
Wala namang mawawala at may pinagsamahan naman kayo. Naglaplapan at Kung ano-ano pa nga yung ginawa nyo. Ma, yung bibig niyo! Anyway, sige, pag-iisipan ko. Pero may mga bagong post na siya sa social media accounts niya, right? I think he's okay. Gusto ko sana kasi maglaylo muna sa ngayon eh. Okay. Sa bagay, may mga bagong post na nga siya ngayon the last time I've checked. Baka nga okay na siya. Unti-unti ko naintindihan ang buong sitwasyon sa tulong ni Mama. Malamang may depression nga si JC base sa mga napag-usapan namin before at base na rin sa mga nalaman ko ngayon. Hindi ko akalain may ganun pala siyang pinagdadaanan at baka isa ako sa rason kung bakit mas lumala yung kalagayan niya. Nakonsensya ako, oo. Pero alam kong malalagpasan din ni JC yun. Kahit hindi nakikita ng iba, alam kong matapang na tao si JC. Dahil kung hindi siguro siya mananatiling buhay hanggang ngayon. Niisip ko kung i-activate ko ulit yung social media accounts ko para updated ako sa mga pangyayari sa buhay ni JC. Pero mas minabuti ko na lang na hindi gawin. Nandiyan naman yung mama ko na fumafollow sa kanya. Kaya may stalk ko pa rin siya kahit papano. Naisipan ko rin na bumalik sa cabin pero lagpas 3 buwan na pala. Paniguradong wala na si JC doon. Kung magkataon man na kami talagang para sa isa't isa, magkikita kami ulit. Rafi, anak, halika rito. Ito, tingnan mo itong nasa cellphone ko. Ang pogi, no? Anak to nung kasama ko sa Zumba. Bay daw tong anak niya. Gusto mo ipakilala ko sa'yo? Naku ma, ayoko. Masyadong maskulado eh. Sige, ito na lang tingnan mo. Kapatid to ng classmate ko sa bingguhan. Pogi din pero lagpas 40 years old na eh. Single daw to. Ayoko ma. Baka mauna pa yung mamatay sa akin. Tsaka bakit ka nagsusugal? Hayaan mo na. Libangan ko yun. Ito na lang. Nakilala ko to nung minsang pinagugroom ko yung aso natin. Veterinarian to. At siya yung may-ari ng clinic. Gusto mo, ipag-groom ko ulit si Papo para magkakilala ulit kayo? Ma, dinamay mo pa si Pau Pau. Ayoko. Okay na ako sa status ko ngayon. Ang arte naman nito. Ewan ko sa yung bata ka. Hala, antayin mong balikan ka ng JC the Dancer hanggang sa mamuti ang mata mo. Day 94, June 17, 2023, around 10 a.m. Dahil napagkasunduan namin ni Mama na makikipag-ayos kay Kuya, pumunta ako sa bahay nila kinabukasan. Hindi siya sumama kasi ayaw niyang makita yung asawa ni Kuya eh. Okay naman si Ate Carol. Kahit medyo may attitude, nagkakasundo naman kami. Kinakabahan ako sa kung anong pwedeng mangyari dahil hindi ako madalas pumunta dito. Medyo malayong Rizal sa Makati at dagdag pa doon ang matalas na dila ni Kuya. Nang makarating ako sa bahay nila, humugot ako ng napakalaking lakas ng loob mula sa mga bagay na napag-usapan namin ni Mama. Tama. Mahal ako ni Kuya at alam kong maintindihan niya ako. Hindi na ako kumatok dahil bukas ang main entrance. At dumiretso na ako sa likod, sa may pool area. Dahil doon laging tumatambay si Kuya kapag nasa bahay lang siya. Hi Kuya Miguel. Sorry, hindi na ako nag-notify in advance ha. Oh Rafi, what brings you here? Si Mama, asan? Hindi na sumama si Mama eh. Alam mo naman yun, maraming kinabibisihan. May Zumba session daw siya ngayon eh. Okay, kumain ka na ba? Bakit ka nga pala nandito ha? Kuya Miguel, gusto sana kitang makausap eh. May pagtatapat lang ako. Lumipat kami ng pwesto na medyo malayo sa pintuan. Doon sa may native-inspired outdoor seats katabi ng kapares itong table
na may flower vase at nag-iisang sunflower. Inantay muna naming maihatid ng katulong nila yung 2 orange juice na inutos ni Kuya at ilang hiwa ng mooncakes. Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin, Rafi ha? Hindi pa ako nagsisimulang magsalita eh. Umiyak na ako. Kuya. Tapos ay tinakpan ko ang mukha ko gamit ang mga kamay ko. Akala ko ba may pag-uusapan tayo? Bakit bigla kang umiiyak? Tiningnan ko si Kuya at napansin kong namumuo din ang mga luha niya sa mata. Ramdam ko sa mga minutong ito na mahal ako ng kuya ko. Kuya. Kuya, bakla ako eh. Okay. Tapos? Kuya, narinig mo ba yung sinabi ko? Kuya, bakla ako. I'd heard you for the first time. Bakla ka? Tapos? Kuya, patawarin mo ako ha. Dahil hindi ko nagawang magpakalalaki. Kuya, I know I've been disappointed to you many times now. Kuya, I am nothing but a failure. Ha? What are you talking about, Rafi? You're not a failure, okay? In fact, I am so proud of you. Alam kong bakla ka. Matagal na kitang inoobserbahan. This is long overdue sa totoo lang. Inahantay ko lang na magpakatotoo ka sa sarili mo. Rafi, walang mali sa'yo. At walang mali sa pagiging bakla. As long as wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Ang mali mo lang, hindi mo tanggap yung sarili mo at kung ano ka. Paano ka tatanggapin ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo tanggap ang sarili mo? Kuya, hindi ka galit? Of course not. Ba't ako magagalit? Masyado ba kitang pinahihirapan? Para sa kapakanan mo yung mga ginagawa ko. Rafi, mahal kita. And I cannot live peacefully until I'm sure na magiging maayos ang buhay mo. I want you to be successful. But most especially, I want you to love yourself for who you are. Pagkatapos ay nilapitan ako ni Kuya at niyakap. Ako lang pala ang may problema. Alam na pala niya ang sekreto ko. Wala palang kabuluhan yung mga pagtatago ko. Sarili ko lang yung sinasaktan ko. At ako lang din mismo ang gumawa ng sarili kong kulungan. Nakahinga ako ng maluwag dahil nasabi ko ang totoong damdamin sa kuya ko. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Ito yung tunay na kalayaang hinahanap ko. Napag-usapan din namin yung tungkol kay Marian. At nasabi din ni Kuya sa akin na nagkausap na sila. Naging maayos ang lahat dahil nandun na ako sa bahay ng kuya ko. Ibinalita niya sa akin yung mga future plans niya at gusto niyang gawin namin ng magkasama. Pero kuya, may isa pa tayong kailangang lutasin eh. Oh, alam ko, Rafi. Si Mama at ang asawa ko. Ay, lahat kaya kong solusyonan pero ito, ay nako, malabo ata. Di bale, I'll find a way. One year later, June 14, 2024. Isang taon makalipas ang lahat ng masasalimutan nangyari sa buhay ko. Na siyang nagpatibay sa relasyon namin ng kuya ko ay nagpatayo kami ng bagong negosyo. Pinangalanan namin tong Ace Auto Care and Cafe. Bale, nag-ayos kami ng mga sirang sasakyan. May car wash at may cafe. Maliban sa may pagpapatuloy ko ang passion ko sa pagluluto, hindi ko pa rin tinatalikuran ng talento ko sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Natutunan ko na kasing magustuhan ng trabahong to.
Kaya ganitong klaseng negosyo ang dinagdag namin ni Kuya. Ako ang nagmamanage ng buong negosyo. Pero madalas akong nasa cafe. Sa ngayon, hindi ko pa masasabing nakamove on na ako kay Marian o kay JC. Hindi ko pa talaga alam kung sinong mas matimbang sa puso ko. Kaya ibinaling ko ang lahat ng atensyon at oras ko sa bagong negosyo namin. Sa kabutihang palad, marami kaming customers sa araw-araw. Naging hit yung idea namin ni Kuya na habang nag-aantay ang mga customers na inaayos o nililinis yung sasakyan nila, may cafe silang pwedeng pagtambayan. Siyempre yung mga recipes ko ang nasa main menu ng cafe. Meron kaming lengua estofado, lasagna, may other pasta dishes, at marami pang iba. Meron din kami mga kape, soda, milk tea at mga desserts. Masaya akong natupad ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Nakapunta ako sa Chocolate Hills last year. May cafe na kami ngayon. At higit sa lahat, nag-aayos na kami ni Kuya. Hindi madali mag-open up, lalo na kung puno ng takot ang puso mo. Lakas ng loob talagang kailangan. Dahil kung hindi ka magpapakatotoo sa sarili mo, habang buhay kang makukulong. Tama si JC sa sinabi niya noon eh. In life, we don't need to suffer. We just have to go out and be free. Sa araw na to, nagkaroon kami ng isang galit na customer. Nasa loob ako ng cafe noon at masayang ini-entertain ng mga customers na kumakain. Pero, tinawag ako ng isang mekaniko namin. Dahil naghahanap daw ng manager yung galit na customer. Normal naman talaga na merong mga customers na hindi satisfied sa isang services ng negosyo. At minsan, kailangan may manager silang makausap para maging panatag ang loob nilang ginagawa nating lahat. Para maging magandang resulta ng trabaho natin. Sir, pasensya na po no. Galit po yata yung bagong customer eh. Naghahanap po ng manager. Sayang, pogi pa naman niya. Pero napaka-suplado. Okay kuya. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Ano bang nangyari? May butas po yung gulong eh. Nagmamadali yata siya. Gusto niya matapos kaagad. Hindi lang naman kasi yun yung problema. Nag-overheat din yung makina ng sasakyan niya eh. Mukhang hindi kasi na-maintain ng maayos. Tayo pa ang sinisisi. Ay nako. Sige, copy kuya. Nasaan ba siya? Kakausapin ko. Nilapitan ko yung customer na nooy nakasuot ng puting polo shirt at dark blue na jeans. Ang sapatos naman niya, itim na Chuck Taylor. Medyo may katangkaran at kahit nakatalikod, maganda ang postura. Parang si JC kung ikukumpara mo. Ipapaliwanag ko lang sa kanya yung dapat gawin sa sasakyan niya. Para siguradong hindi siya magka-problema habang minamaneho ito. Nasaan na ba yung manager nyo? Ba't ang tagal? Ganito nyo ba talaga tinatrato yung customers nyo? You guys are so incompetent! Sigaw ng galit na customer sa mga empleyado ko. Pero hindi ako nakaramdam ng takot. Ang totoo niyan, natatawa ako sa kanya. Bakit ba galit na galit siya? Sa pagkakaalala ko, mabait naman siya noon. 1 taon na rin pala ang lumipas. Kaya siguro nagbago na siya. Hindi ako pwede magkamali sa boses na rinig ko. Tadhana nga naman. Muli na naman kaming pinagtagpo ng dahil sa sirang sasakyan. Good morning sir. I am the manager here. Can I help you? Balik ko sa kanya. Tapos, bigla siyang humarap. Na para bang gulat na gulat. Para siyang nakakita ng multo. Inubad niya ang shades niya. At tinignan ako ng ilang segundo. Yes, you're spacing out. Can I help you? Rafi! Yes, JC in the flesh.
Kamusta ka na? How long has it been? A few months? A year? At bakit mo sinisigawan yung mga empleyado ko, ha? Ah, ah, sorry, ano kasi? Halika, pasok muna tayo sa loob ng cafe para lumamig yung ulo mo. And let's talk about what needs to be done to your car, okay? Pinaupo ko muna sa JC sa isang bakanting table na pandalawahan. At naghanda ako ng isang slice ng lasagna at blueberry flavored soda para sa kanya. Ako naman, naghanda ako ng kape para sa sarili ko. Ako na rin mismo naghatid dito kay JC. Dahil nakaugalian ko maging hands-on pati sa pag-serve ng mga order sa cafe. Umupo ako sa harapan niya at nagsimulang magpaliwanag sa sitwasyon ng sasakyan niya. So, ayun, medyo matatagalan talaga eh. Hindi mo kasi inaalagaan yung sasakyan mo eh. Alam mo, para lang ding tao yan. Kung hindi mo bibigyan ng atensyon, baka magtampo. Wala siyang naging imik at nakatitig lang sa akin habang sinisip-sip yung soda na binigay ko sa kanya. Kahit wala ng laman. JC, gusto mo pa ba ng soda? Bus ning iniinom mo eh. Teka lang ah. Kukuha lang ako ng bago. Sige Rafi, please. Pagkabalik ko, halatang kabado pa rin si JC. Mas maaliwala sa mukha niya ngayon kaysa noong mga panahong magkasama kami sa Bohol. At mukhang maganda na ang lagay niya ngayon. Eto JC oh. We have a lot more if gusto mo pa. This time, strawberry flavored soda naman. Tikman mo. Masarap yan. Pati ang lasagna masarap din. Specialty ko yan. Okay, Rafi. Kumusta ka na? Hey, are you sure you're okay? Kanina ka pa nauutal eh. Well, ito okay naman. I'm managing this auto care / cafe. Bago lang to actually, mga 3 buwan pa lang mula nung nag-open kami. Ikaw ba? Kamusta ka? Hoy, ano ka ba? Umayos ka nga. Para namang wala tayong pinagsamahan noon eh. Magkwento ka naman. Rafi, namiss kita. Sira ka talaga JC hanggang ngayon no? Kung ayaw mo akong kausapin, edi sige. Babalik na ako sa kitchen. Antayin mo na lang matapos yung sasakyan mo ah. Don't worry. Magaling yung mekaniko ko. At ginagawa nilang lahat para mabilis ang trabaho. Tumayo ako at inihakbang ko na sanang pa ako. Bigla din siyang tumayo at hinawakan ako sa braso. Rafi, sandali. Sorry. I'm just surprised. I wasn't expecting to see you today. Upo ka muna oh. Samahan mo muna ako please. Sure. Madali naman akong kausap eh. Muli ako umupo. At nagsimula na kami mag-uusap na JC ng maayos. A few moments later. I went into modeling, Rafi. And I also do some commercials now. Soon baka umextra ako sa mga TV series. Medyo mabilis yung pangyayari kaya naging busy ako the past couple of months eh. I know! I think I saw you sa TV commercial a few times. Gamot sa sakit ng ulo yata yun eh. Then, the other one was a body soap, right? Naliligo ka pa nga ata dun eh. Ang pogi mo dun, JC ah. Oo. Ako nga yun. Nakita mo pala? Hanggang sa naayos na yung sasakay ni JC, patuloy pa rin kami nag-uusap. Medyo madami-dami na rin na pag-uusapan namin. Sumapit ang tanghali at doon na kami sa cafe nag-lunch. Nahahalata ako ding tingin ng tingin si JC sa kaliwang kamay ko. At alam ko kung bakit. Napansin siguro niyang wala akong suot na singsing. Rafi, huwag kang magagalit ah. May itatanong sana ako eh. Yung about ba kay Marian JC yung tatanong mo? Hindi natuloy yung kasal namin. Matras siya. And now, she's living with her parents abroad. Talaga? Oh,
Bakit ka sumisigaw? Sorry, na-excite lang eh. So, single ka ngayon? Sadly, yes. Pero okay na rin to. Busy din naman ako sa negosyo eh. Matapos kaming mananghalian ni JC, in-invite ko siyang humayo na dahil nagmamadali siya eh. Masaya ako naging okay ang buhay niya ngayon. At may pinagkakabalaan hindi ko tulad nung dati na animoy. Nagtatago sa anino ng nakaraan. Hindi na ako umaasang may mamamagitan pa sa amin. Dahil may kanya-kanya kaming buhay ngayon. Pero aaminin ko, kahit kailan, hindi siya nawala sa puso ko. Kinabukasan, June 15, 2024. Around 9 a.m. O JC, bakit nandito ka na naman? Kakaayos lang ng sasakyan mo kahapon ah. Buti na lang at napaaga ka. Half day lang kami tuwing Sabado eh. At sarado kami tuwing Linggo. Bungad ko kay JC nang makapasok siya sa cafe. Habang ako naman, nagpupunas ng mesa. Magpapakarwash ako ngayon, Rafi eh. At kakain na rin ako. Okay lang ba? Oo naman. What do you want to order ha? Hindi ko alam kung gutom lang ba talaga si JC. O sinasadya niyang orderin ang halos lahat ng nasa menu. Hindi na magkasya sa mesa ang lahat ng orders niya. At ang iba, ihahatid na lang mamaya kapag naubos niya yung mga nauna. JC, gutom ka ba? Ang dami naman ata nito. Di ba nagmo-model ka? Hindi ka ba natatakot na baka tumaba ka? Kung hindi ko maubos, iti-take out ko na lang, Rafi. Pwede bang samahan mo ulit ako gaya nung kahapon? Sige, wala namang problema pero hanggang 1 PM lang ha. Half day lang kami ngayon eh, tapos may lakad ako mamaya, may imimit ako eh. Ha? Sino? Akala ko ba single ka? Yung nakabili ng A-bar. Yung resto bar namin nun, gusto ko kasing maibalik sa amin eh. I will try to convince him na ibenta sa akin ulit. After that, saan ang punta mo? How about tomorrow? Sa Lunes nandito ka ba? Wait lang, isa-isa lang. Ang dami mo naman tanong eh. Ano bang plano mo? Araw-araw ka ba magpapaayos ng sasakyan mo o magpapa-car wash? Kung yun ang kailangan kong gawin, Rafi, para makita kita araw-araw, gagawin ko. Rafi, miss na kita. Maniwala ka. Inanday kita sa cabin pero hindi ka bumalik. Tapos, sinubukan kitang hanapin nung makauwi na ako dito sa Manila pero ang hirap mong hanapin eh. Bakit mo ba ako inaantay? At bakit mo ba kasi ako hinahanap? Wala naman akong utang sa'yo ah. Meron, Rafi. Ang laki ng utang mo sa akin. At ngayon nagkita na tayong muli. Maniningil ako. Hindi ko nagawang pigilan si JC na sumama sa akin sa kamitap ko. Ang sasakyan niya, iniwan muna dun sa shop. Sa kasamang palad, hindi ko nakumbinsi ang pinagbentahan ko ng e-bar na ibalik sa akin. Dahil napalago na nila ito. At may plano silang mag-open ng isa pang branch. Dito sa lugar na to kami unang nagtagpo ni JC nung masiraan siya ng sasakyan. Dito rin kami nangako sa isa't isa. Napupunta kami sa Chocolate Hills. Ang dami nangyari after that. But right now, masaya akong nandun pa rin ang iba kong mga lumang pleyado. At masaya akong bukas pa rin ito hanggang ngayon. JC, ihahatid na muna kita sa shop ha para makuha mo yung sasakyan mo. Then after that, uwi na ako. Hindi, Rafi. Sasama ako sa'yo kahit saan ka pa pumunta. Ang tagal kong inantay to eh. Tsaka, nangako ko noon na kapag nahanap na kita, hindi na kita papakawalan. Rafi, mahal pa din kita hanggang ngayon. Huwag kang magbiro ng ganyan, JC. Matatanda na tayo. Hindi magandang ginagawang biro yung mga ganyang bagay. Hindi naman ako nagbibiro, Rafi. Seryoso ako.
Lalo na ngayon na nalaman kong hindi pala natuloy yung kasal niyo ni Marian. Rafi, malaya na tayo. Wala nang hadlang. Malaya na tayo magmamahalan. Imbes na ihatid ko si JC sa shop para makuha niya yung sasakyan niya, nagtungo kaming dalawa sa isang hotel. Hindi rin kasi ako nakatiis eh. Masyado ko siyang na-miss at sabik na sabik akong maramdaman muli si JC. Nang makarating kami ni JC sa room, wala na kaming sinayang na oras. Nagmadali kaming magtanggal ng aming kasuotan. At hinarap ang bawat isa na ngayon ay mas malaya na kaysa noon. Wala nang kahit anong manghadlang sa naudlot naming pagmamahalan. Sabik na sabik kami sa katawan ng bawat isa. At nilasap namin ang sarap ng bawat segundong kami ang magkasama. Hindi ko malaman kung saang lupalop ng mundo na kami tinangay ng kalsada. Basta ang alam ko, kahit saan man yun, masaya akong kay JC ko piniling maging pasahero. Sa muling pagkakataon, pinanghimasukan ni JC ang tahimik kong buhay. Pero ngayon, tinanggap ko ito ng bukas palad at bukal sa puso ko. Hinayaan ko siyang iparamdam sa akin ang mga bagay na pinagsaluhan namin noon na hindi ko pinagsisisihan. Hindi ko alam kung saang direksyon namin at kung saan ako kakapit dahil sa biyahe naming ito. Ayaw akong pakawalan ni JC. Ayaw niya akong lubayan. Kahit may mga sandaling gusto ko nang bumaba at ipatigil ang sasakyan naming minamaneho niya. Wala akong nagawa kundi antayin nang makarating kami sa aming destinasyon. At nang maabot namin ang dulo, wala kaming ibang nakita kundi isang napakagandang paraiso. Isang lugar kung saan kaming dalawa lang ang nagmamayari. Isang lugar na sadyang ginawa para lang sa amin ni JC. At isang lugar kung saan pwede kaming magsama at mamuhay ng masaya. Nagtinginan kami sa mata. At mas pinili niyang wag munang itigil ang sasakyan. At bahagyang nagmamaneho pa rin. Kahit pa narating na namin ang rurok ng tagumpay. JC, baka naman gusto mong pumreno muna. Sorry Rafi ah. Gusto ko pa sana eh. Namiss ko to sobra. At sobrang miss na miss kita. I miss you too. We have all the time in the world now, so don't worry. Wala nang atrasan to. 30 minutes later. Rafi, alam kong late na to pero gusto sana kitang ligawan eh. Nako, ganun na bang uso ngayon? Gagalawin muna bago ligawan, ha? Alam ko namang sasagutin mo din ako eh. Huwag ka na magpakipot. Eh alam mo naman pala yung sagot eh. Bakit nagtatanong ka pa? Gusto ko lang makasiguro ngayon Rafi dahil hindi ko nagawang maglakas loob noon eh. So, ano? Tayo na ba? Ayusin mo yung tanong mo JC ha. Tinanong mo na din ako niya noon. Anong ibig mong sabihin? Tayo na o tara na? Okay, sige. Rafi Arcangel, pwede bang tayo na? Are you sure you're asking the right question? I want to be your lifetime partner. And I'm sure I am asking the right question. Yes, James Christian Rivera. You can be my lifetime partner. Simula nun, halos araw-araw na akong binibisita ni JC sa shop. Maliban na lang kung may mga projects o mga show siya na out of town. May mga panahon din na napapasama ako sa mga lakad niya kapag hindi ako busy. Aside kasi sa shop, parte pa rin naman ako ng transportation business namin. Natutunan kong intindihin ang uri ng trabaho na meron si JC. Medyo maingay, maraming kaganapan, maraming taon na nakakasalamuha. At kung minsan, hindi ko kayang tignan lalo na kung may mga gagawin siyang masakit sa mata. Hindi ko siya kailanman pinagbawalan dahil alam kong parte lang yun ang trabaho niya.
Katulad lang din ng sa akin. May mga araw na madali at may mga araw din na mahirap. Napakilala ko na si JC sa mama at sa kuya ko. At madali naman sila nagkasundo lalo na si mama. Para silang naging mag-best friends. Kung minsan, nag-uusap silang dalawa na sila lang at hindi ako sinasali. Namit ko din ang family ni JC. Pero hindi katulad ng pamilya ko. Medyo nararamdaman kong hindi pa nila ako tanggap ng lubusan at itong relasyon namin ni JC. Pero ayos lang. Hindi maglalaon, matatanggap din nila kami. Lalo na't alam nilang wala kami inaapakang ibang tao. At makita nilang pareho kaming umaangat sa kanya-kanya naming careers. Yun naman kasi ang gusto mangyari ng daddy ni JC. Hindi pa kami umaabot ni JC sa puntong titira kami sa isang bahay. Dahil nga hindi pa siya stable. At may mga times na kailangan niyang bumiyahe. Darating din kami doon kung ipagkakaloob ng Diyos. At sa mga nagtatanong, nagkabatian na kami ni Marian. Muling nabuhay ang communication namin sa isa't isa. Kahit malayo siya, nanumbalik yung pagkakaibigan namin. Pinagseselosan pa rin siya ni JC hanggang ngayon. At kung minsan, nag-aaway silang dalawa sa chat. Hinahayaan ko lang sila. Dahil alam ko magkakasundo din sila pagdating ng araw. Si mama naman at si ate Carol, basta ang importante buhay sila. Napagplanuhan namin ni JC na bumalik sa Bohol kapag may bakanting oras kaming dalawa. Gusto naming bumalik sa Chocolate Hills at dun sa mismong cabin kung saan namuo ang aming pagmamahalan. Gusto ko rin personal na pasalamatan si Kuya Rico, ang caretaker doon, dahil sa hindi niya pagsuko kay JC noong mga panahong tinalikuran ko siya. 2 years later. Hay! Salamat, nakabalik din tayo sa wakas, Rafi. Wala pa rin pinagbago, no? Ganun pa rin yung itsura nitong cabin. Bukas, diretso na tayo sa Chocolate Hills, ha? Ewan ko sa'yo. Bumalik ka doon mag-isa kung gusto mo. Galit ka pa rin ba? Wala lang kasi yun. Alam mo namang trabaho lang yun, di ba? Sumusunod lang naman ako sa utos si Derek eh. May kissing scene kasi, anong magagawa ko? Bakit mo kang enjoy na enjoy ka ha? Kung makalaplap yung babae sa'yo, parang aangkinin ka na niya. Ewan ko sa'yo, doon ka nga sa kalab team mo. Magsama kayong mga hayop kayo. Huwag ka nga magselos, okay? Huwag kang mag-alala. Lalaplapin din kita mamaya. O kung gusto mo ngayon na. Ano? Simulan na natin, Rafi? Nako, ayoko. Masyado pang maaga. Pakipot pa to. Alam ko naman na miss mo lang ako eh. Kaya ka nagkakaganyan eh. Di bale. Sa'yo naman ako sa susunod na ilang araw eh. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Hanggang sa manghina ako, Rafi. Sinabi mo yan ha? Sige na nga. Hindi na ako magsiselos. Pero JC, salamat ha. Salamat at tayo pa rin hanggang ngayon. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Naks naman! Alam ko na yung mga ganyahang linyahan mo, Rafi. Sige na. Humiga ka na't marami na tong naipon kong lakas. Ewan ko sa'yo. Umalis ka nga. Ayoko ng katabi. Hala, ba't nagagalit ka na naman? Sabi ko mahal kita pero hindi ka sumagot. Ay nako, napaka-sensitive mo talaga. I love you, Rafi. Okay? Mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita. We, hindi ako naniniwala sa'yo eh. Kung hindi ka naniniwala, edi ipaparamdam ko na lang. Dali na kasi. Sabik na ako sa'yo. Ilang linggo din tayo hindi nagkita eh. Oo na, nagpapakipot lang naman ako eh. Kasi nakakainis ka kasi. I love you na nga, di ba? I love you. I love you so much, Rafi Arcangel. I love you more, JC the Dancer. Ang baby boy na kumakaldag sa... Hindi ko natapos ang pangutya ko kay JC
dahil kiniliti niya ako sa tagliran. At mula dito, ipinagpatuloy namin ang biyaheng magdadala sa amin sa kabilang dulo ng bahaghari. Will you be my lifetime partner? Sana all tinatanong ng ganyan ano? Pero teka lang guys, bago kayo mainggit, tanungin muna natin yung sarili natin. Handa na ba talaga tayong maging lifetime partner ng isang tao? Kasi yung pagiging the one, hindi lang siya tungkol sa paghahanap ng tamang tao eh. It's also about becoming the right person. Hindi sapat na mahal mo lang yung isang tao. You also have to love yourself enough para hindi mo siya gawing mundo mo. Kung may isang aral na gusto kong iwan sa story na to, ito yung love isn't about finding someone who completes you. It's about finding someone who chooses to grow with you. Hindi lahat ng love story nagsisimula sa right timing eh. At hindi rin lahat nagtatapos sa unang paalam. Minsan, distance isn't the end of love. Sometimes, it's where love learns how to wait. Kailangan mo muna nating mawala. Kailangan muna nating masaktan. Kailangan muna nating mag-grow. Dahil may mga pagkakataong minsan, hindi pa talaga oras eh. At ayos lang yun. Kasi kung para kayo sa isa't isa, darating din yung panahon na pareho na kayong handang piliin yung isa't isa. At kapag dumating yung araw na muli kayong pagtatagpuin ng tadhana, sana hindi na kayo maging dalawang taong naghahanap ng pag-ibig. Kung hindi, yung dalawang taong handa ng piliin ng isa't isa. Araw-araw. Because real love isn't just about finding your forever. It's about choosing that person over and over again. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa pakikinig sa Strangers in the Cabin at maraming salamat din sa writer ng napakagandang story nito si Gino. Maraming salamat sa iyo bro. At sana guys, sana lahat tayo matagpuan yung taong magiging lifetime partner natin no? Ikaw, natagpuan mo na ba yung masasabi mong lifetime partner mo? Sige nga, flex mo na yan sa comment section. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mandamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.